excited ako kasi naalala ko nung unang-unang nag-promise ako kay Lord na magbabasa na ako ng Bible. May nagbabasa ba ng Bible dito? Pakitaas nga ng kamay at yung beway. Ayan. Hindi ko alam kung ano ang una niyong binasa, pero ako tandang-tanda ko. Nung sinabi ko kay Lord, sige Lord, magbabasa na ako ng Bible. I-promise ko sa Kanya. Ang una ko pong nabasa na aklat ay mula sa Book of Revelations. Medyo matatagal ng Kristiyano, sabi niya, grabe, Revelations. Pero ang una ko siyempre binasa yung mga letters. Yan, yung mga sulat ng Panginoon sa 7 churches nung mga kapanahunang iyon. And also it symbolizes the kind of church that we have in our present times. Okay? At pagkatapos po nun ay medyo nahirapan na ako ituloy kasi kagaya nyo, isang estudyante, I was probably 17 years old then, at maraming assignments. Sino maraming assignment? Amen. Konti lang. Kami araw-araw may assignment. Ganyan po katindi sa TUP nung kapanahunan ko. Ewan ko lang kay Kuya Chris, no? Pero kami araw-araw may assignment, 8 to 5, Monday to Friday. Kayo every other pa, di ba? Yung mga kasabayan namin, every other kanilang pasok sa university. Pero kami araw-araw, 8 o'clock in the morning to 5 p.m. in the afternoon. At nung ako'y naging Kristiyano, nadagdagan ang schedule ko. Meron akong schedule until 7 o'clock. At yan po ay ang aking cell group. Isa, di ba isang beses na naman sa isang linggo cell group, Pastora? Hindi kami, sugapa kami nun eh. Adik kami sa cell group. Araw-araw kami si cell group. Kung tapos na yung cell group namin, nakikisell group naman kami sa ibang mga department. Okay? At nahirapan ako magpatuloy dahil sa mga schedule, sa mga demands. At of course, siguro naituloy ko rin yun afterwards. Subalit, yung palang kasunod nun, nung aking mga binasa ay talagang medyo mahirap na. Pero kung ikaw ay isang totoong young people, tayo ay gusto natin yung mga nire-research eh. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yung hinahanukay natin ang mga bagay na hindi natin alam. Ang sign daw ng katalinuhan ay curiosity. Hello? Pag tayo nakita ng bagay na hindi natin maintindihan, hindi natin sinasabi, wag na lang yan, mahirap eh. Walang sumasagot. No? Pero ang mark ng isang matalinong tao ay pag hindi niya alam, hinahanap niyang sagot. Amen? At ang pangako naman ni Lord sa mga Kristiyano na naghahanap sila ay makakasumpong. Pag hindi natin maunawaan, pwede natin tanungin sa Panginoon and He will provide answer for us in His Word and through His servants. May mga tao, ibibigay ang Panginoon ng mga tao, magbibigay siya ng tao para maunawaan natin ang Kanyang salita. Amen? At yun ay, kaya nga tayo may word dito para tayong nagle-level up. Okay? Hindi tayo nananatili sa ating kalagayan. We are never complacent. Yan yung ating mga tinanggal ngayon ng mundo. Are you with us? Are you with us sa morning prayer, sa evening prayer, di ba? Pinapatalsik natin, tinatadyakan natin sa panalangin ang mga salitang complacent, intimidated, fearful. Amen. Wala na yan, di ba? Kaya pag may mahirap intindihin sa Bible, hindi tayo sinasabi yung masakit sa ulo. Kaya nga hindi ako nagpadala sa aking auntie, sabi niya sa akin, huwag ka na magbasa ng Bible. Kasi nakakaloka yan. Mukha po ba akong nakaloka? That was more than 20 years ago when she told me na pag nagbasa ako ng Biblia after studying my notes, after making my assignments in the evening, sabi niya maluloka ako. Hindi po ako naloka, tumalino po ako. Tumalino po ako, hindi po kayo naniniwala. Gumraduate po ako ng my certificate of merit in spite of marami pong demands ang studies at nagpapatuloy po ako faithfully sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, na-maintain ko po yung aking status sa campus. I was always in the dean's list for the 3 years that I was there. Never na-SEM, never na trimester na wala ako sa listahan. Kaya nga ako'y binigyan ng
Presidential Scholarship. Isang scholarship na hindi ko in-applyan. Ibinigay sa akin kasi ako na lang daw ang walang scholarship sa mga nandun sa listahan. Okay? Kaya nga, ngayon pinabalik tayo ng Panginoon ang ating pag-aaralan ay mula sa Revelations. Dapat walang matakot sa inyo. Amen? Ito po ay part ng ating series. At kaya masabi ko, ito ay masayang pag-aralan. Sa una lang parang ano ba yan? Parang pag tinignan mo yung picture, parang comic strip na hindi maintindihan. Pero ito po ay papaunawa sa atin ng ating Panginoon sa hapong ito. Amen? Are you ready? Tayo po ay manalangin. That's how we get wisdom from God. Heavenly Father, thank you so much that you are our true teacher and you are very much capable of making us understand your word. Tunay na may kapangyarihan ka para ipaunawa sa bawat isa sa amin kung nasan man kaming level ng aming pananampalataya, ang dapat namin maunawaan mula sa iyong salita, ang dapat namin maunawaan na pangako mo, ang dapat namin matutunan upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at magamit mo kami, O Diyos, ng may kaluwalhatian. Maraming salamat sa pagtutulungan mo ang iyong lingkod, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. You will be with me and you will be with everyone who listens to your word. At alam ko, O Diyos, tatanggapin nila ang inihanda mo para sa kanila ngayon. Mabubusog sila and Lord, their hunger will be filled. Their thirst, Lord God, will be quenched. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, doon po sa mga yun ang umaten, ito po ay 4th of a series. Meron po kami pinag-aralan ng mga nakataang linggo, nakatatlong linggo na po kami. Pinag-aaralan namin tinatawag na end times. Isa pa sa aking mga preoccupation nung araw ay horoscope. Umamin na, sino nag-horoscope dito? Noon. So, hindi na ngayon, noon na lang. Diba? Bakit tayo nag-horoscope noon? Kasi gusto natin malaman ang future. Bakit natin gusto malaman ang future? Para makapaghanda tayo, di ba? So that we can make the right choice. Pero alam natin, some of those things create fear in our heart. Sometimes nagkakaroon ito ng mga negatibong espiritu sa ating puso. At ang mga nag-encounter na alam natin, merong mas higit na magandang pag-aralan patungkol sa hinaharap. At yun po ay ang salita ng Panginoon. Everything in this Bible talks about the things that we needed to know to have life and have it more abundantly. Today and in the future. Amen? So kung maghahanap po tayo, nandito ang tamang sagot para makapaghanda tayo. And studying the end times is one perfect thing to master para po mapaghandaan natin ang ating kinabukasan. Ang una, ang sabi ng Panginoon sa Old Testament, ang ating kinabukasan sa Kanya, ang Kanyang pinlano para sa iyo ay napakaganda. My plan is not to harm you. Okay? So dito po tayo magsisimula sa premise na to, ang Diyos hindi gustong sirain ang buhay mo. God created you so that He can give you a good life. He can give you an abundant life. Amen? And a life that is forever with Him. Yung parating kasama ni Lord. Kaya mga Christian, may yon. Di kayo nakatalon. Ang Christian may forever. Kasi si Lord is forever. Amen? He is from everlasting to everlasting. Kaya pagka di ba tinanggap mo si Lord, naging anak ka niya, forever ito. Sabi kanina ng ating awitin, He will never leave us. Kahit feeling mo lang yun. Kagaya sa footprints in the sun, di ba? Ang sabi ganun, Lord, bakit naman kailang problemado ako, hindi na ako makagulapay, tsaka mo naman ako iniwan, tingnan mo yung footprints, iisa na lang, bakit ka ganun? Di ba? But the Lord replied, very graciously, sabi niya, anak, alam mo ba kung kaninong footprints yung nakita mo? It's not you. Kasi hindi ka na makagulapay at hindi ka na makatayo. Binubuhat kita. Hello? Pag hindi tayo makagulapay, sabihin natin, Lord, nahihirapan ako. Binubuhat po tayo ng ating Panginoon. Huwag tayo magsasabi, Lord, ayoko na, iwanan mo na ako. Huwag ganun ang salita
siya. Amen? Pag tayo nahihirapan, sabihin natin, Lord, tulungan mo po ako. Amen? And sabi gano'n ng awitin, He'll be faithful to complete that which He started in you. Ang inumpisahan ng Panginoon ay tatapusin niya. Ang magandang inumpisahan niya sa buhay mo ay tatapusin niya. Ito po ang central message ng Revelations. No? From Revelations chapter 6 to Revelations chapter 9, madugo ito. Madugo as in, hindi mo na maintindihan, parang weird pa ang mga nakasulat. At pag ito in-interpret, it's what we call the things or the events that will transpire during what we call the Great Tribulation. Ano naman yung Great Tribulation? Okay? Para dun sa mga nandito, ng mga nakaraan linggo, alam po natin na mayroong pagbabalik muli ang ating Panginoon first to get the believers para kuhanin sa alapaap ang mga buhay na mananampalataya at that time. And it's what we call rapture. Part of the rapture is also to take with Him those who are dead. So kahit nakrimate ka na, kahit nasunog ka, nalunod ka, nabulok ka, na-chop-chop ka, no? Namatay ka, na-chop-chop ka, you will be raised to life. And you will be given a body. Hindi yung, kung nasira ito, you will be given the best body that you could ever have. At para sa mga Kristiyano, it's called a glorified body. Okay? Handa na ba kayo? Forever sexy? Kasi forever na well ka, well ang katawan mo. Amen? Walang arthritis. Marami ano tayong mga kapatid gusto makarating pero may mga dinaramdam, may mga pains. Doon po sa panahon na yun, wala nang pains. Pag bumalik po ang Panginoon at tayo ay kinuha, there will be no more tears, no more pain, no more suffering for those who will be taken in the name of the Lord. Yung pong tumanggap sa ating Panginoon. Subalit, ang buhay sa lupa pagkatapos ng rapture goes on. May naiwan, di ba? Pinanood po natin, yung mga nakapanood, yung mga hindi, yung nag-imbita po sa inyo, sabihin nyo, asan ba yung sinasabing pinanood nyo? Okay, para ipanood po nila sa inyo. So, nanood po kami ng film clip na yon. It's called Left Behind. Kasi merong maiiwan. Pagkaalis ng mga Kristiyano dito sa lupa, yung mga hindi pa nananampalataya, yung mga hindi pa nag-accept sa Panginoon ay maiiwan sila. At ang isa po na kanilang daraanan o kanilang mararanasan is what we call the Great Tribulation. Okay? Isang oras na puno ng bighati at kahirapan. At ganito po ito inu-illustrate ng Revelations. Mula chapter 6 hanggang chapter 19. So hindi po natin siya kukunin ng buo kasi mahaba po siya. So bibigyan po natin dito ay ang white horse, ang rider niyan may hawak na bow. Alam niyo po yung bow and arrow? Sa kanya po, bow lang ang nilagay. Ibig sabihin yung pinaglalagyan ng pinakamay talim. Okay? So ang ibig sabihin daw po, this man is a warrior. Siya po ay palaban. A warrior, isang sundalo. And he was given a crown. That means he was given a rule. He was given a dominion. Siya po ay binigyan ng paghahari. Kaya nga po, pag binasa natin ito, mababasa natin ang word na thunder, alam natin pag may thunder, anong parating? Bagyo. Pag-ulan, malakas na ulan, no? Isang pestilence, so isang nakagigimbal na pangyayari. So, ibig sabihin, the things that is coming after that thunder ay talagang grabe, di ba? And never, sabi, the Great Tribulation, ang mga mangyayari dyan ay hindi pa nararanasan ever since and will never be experienced again after the Great Tribulation. So, one time, big time ito, pero 7 years. At ito po yung kanyang opening statement. Ang taong ito na nakasakay sa white horse is interpreted sometimes as Jesus Christ. Diba? Kasi pag white, alam natin si Jesus. Pero titignan natin ang kaibahan nito sa tinatawag na Revelations 19. Sa Revelations chapter 19 verse 11, ito ang description
rider on a white horse, and I saw a heaven open. And behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. His eyes were a flame of fire, and on his head were many crowns. So dito po pag binasa natin, pag dumating ka sa verse 13, mababasa natin, and he was called the Word of God. So pag nabasa po natin that it is the Word of God, ang ibig sabihin niyan siya ay si Jesus, diba? Doon sa John, sabi ganon, and the Word was God, the Word was with God, at yun po ang ating Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesus. So ang pagkakaiba po doon sa binanggit sa chapter 6 is that he was not labeled as the one faithful and true. At yung kanyang crown, ibinigay lang. It was just handed out. So binigay lang sa kanya. Samantalang ang ating Panginoong Jesus ay talagang pinagkauluan siya ng crown. Crowns pa nga no? Marami pang crowns. Ang pagkakaiba po nito, kaya widely accepted that the first rider on the horse is not Jesus. Sapagkat yung kanyang conquest ay matitigil ng second rider. So hindi yun si Jesus. Kasi sabi pagbalik ni Jesus, His kingdom will have no end. Ayon sa Isaiah verse 9. Okay? So ito po ay mostly accepted as what we call or term as the Antichrist. Someone who will pose as Christ. Para siya yung Savior. Diba? Christ means the Messiah, the Anointed One, and He is the Redeemer. So sa panahon na to, dahil nagkagulo-gulo ang mga tao, sabi gano'n, ano bang gagawin natin? Anong plan of action natin? Itong taong to, very charismatic, ay, kumbaga, aangat siya at sabihin niya, I have a solution. Believe me, ito talaga makakasolve dyan sa mga nangyayaring kabuluhan sa ating mundo. And world will believe this world leader. And he will deceive the world at pagkakaloob sa kanya ng Panginoon ang paghahari for that temporal moment. So sa maiksing pagkakataon, bibigyan siya ng Panginoon ng kapangyarihan para mamuno dito sa lupa. Okay? Not where the believer dwells, kundi doon sa lupa, sa mga na-left behind, sa mga naiwanan. At ito rin ay sinabi sa Matthew 24 as the signs of the day of the Lord. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Matthew chapter 24 verse 5. At patuloy nga sinabi ng ating Panginoon na, see, I have told you this. Sinabi ko na ito sa inyo, sabi ng ating Panginoon. See, I have told you beforehand. Okay? So, ito po ang rider on the first horse. Someone who is anti-Christ, he's against Christ, but he's opposing Christ, at siya ay magiging world leader, at mag-o-offer siya ng peace and salvation sa mga tao para sa mga nangyayari sa kanila. Subalit hindi po siya ang totoong tagapagligtas. Amen? Because Jesus Christ is the only Savior of men. Kaya nga po, kung naka-strike siya ng peace doon sa mga taong nagkakagulo dahil sa mga pangyayari at sa mga sarili nilang prinsipyo, magkakaroon talaga ng peace. But this peace will be cut short by the second rider. And the second rider rides on a red horse. Okay? And the red horse, the red color signifies a bloodshed. Merong madugo, no? This is a fiery red. Talagang bright red. Parang dugong bagong labas. Pagka ginilitan mo ang manok or anything that has life or that has blood in it. And he was given a large sword. Ano po ang sabi diyan? When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to
may people kill each other. To him was given a large sword. So meron po, kakaroon po ng alisin niya yung peace at meron ng awayan. Siyempre pag walang peace, anong meron? Away. Away. At pag in-English natin to ay gera. Gera sa Tagalog and war sa English. It also speaks of division, pagkakahati-hati ng mga tao. Even now we experience division and war, kaya nga ito ang tinatawag na birth pains. Yung mga anak, hindi naman biglaan na lang nanganganak, bihira lang yun, di ba? May nararamdaman yun. Ako naramdaman ko minsan, sabi ko, grabe, ganun pala yung labor, no? Cesarean po ako, pero hindi siya by choice. Dahil wala ng choice, kaya ako nag-cesarean. Okay? Kaya naramdaman ko po yung labor. Yung talagang, ano yun, parang pupunta ka sa CR, maya-maya, no? Parang hindi mo alam paano gagalaw yung puwet mo, o gusto mo tanggalin na yung ano mo, puwet mo pa. Parang gano'n, sobrang sakit siya, parang gusto mo hilahin para matanggal sa katawan mo, para matanggal yung pain. No? Sobra. At lalo na siguro kung mas malaki yung anak ko. Maliit pa nga yung anak ko, pero talagang grabe yung sakit na aking naramdaman. At naramdaman ko rin siya nung ako ay nung first time kong ma-miscarriage, no? Yun yung isang pinakaunang sakit na naramdaman ko. So parang ganun, may mga wars na naranasan na natin ng ating mundo, ang World War I, di ba? Wala pa kayo nun. World War II, wala rin kayo, pero yung nanay ko nandun na. 1945 talaga siya pinanganak, kaya binibiro nanay ko, natapakan daw ang ilong niya habang tumatakas. Kasi bata pa siya, kaya daw kinulang ng bridge sa nose. Pero syempre it's a joke, hindi totoo yun, di ba? Pero ganun daw, nagkakagulo ang mga tao, no? Hindi mo na mapansin kung anong dala mo o saan ka pupunta, because you are running for your lives, you're running to safety. Yun lang ang iniisip mo. At yung World War II daw, walang naka-detect masyado nun. Okay? There was one church leader who was saying, this man will make war, pero hindi siya pinaniwalaan. Kasi nagbait-baitan pala to si Adolf Hitler. Yung nasabi ni Pastor Ayan sa mga nabasa, na nagbait-baitan siya. So hindi sila naniwala kay Winston Churchill nung sinabi niyang, this man will bring war to the world. At tunay nga po siya ang nagawa ng Second World War. By, ano yung ginawa niya? Yung tinatawag Holocaust. Inoben niya ang 1 milyon ba? 1 milyong Jew. Inoben niya. Hindi niya naman kinain, inoben lang. Okay? So yun po, World War II. Ngayong World War III, nakaabang, diba? May mga wars, mag-aaway doon sa Middle East, sa Turkey, may mga suicide bombers. Dito sa Pilipinas, may threat ng ISIS, terorista, at iba't iba pa. Ibig sabihin, parang possible siya. Kumbaga, wala ka lang talagang nagsisindi ng mitya. Pero nandyan siya sa ating paligid. At mas matindi daw ang war ngayon. Kasi noon, atomic hydrogen bomb lang binagsak sa Japan, di ba? Pero sa atin ay nuclear war. Kahit nasa na bigla na hindi na kailangan pupunta ng eroplano doon. Pipindutin na lang at pupunta na doon kung saan yung target ng lugar na yun. At we can be caught unaware. Hindi natin alam na sa atin papunta yung warhead na yun. They call yung puno ng missile, yung head ng missile na warhead. Minsan, nag-enjoy kami ni Pastor manood ng mga war movies eh. Yan, kaya medyo alam namin yung terminology. At dito po lalabas yung sinasabi sa Ezekiel that the Magog and Gog and Magog na term. Ito yung magkasangga. And one of them is predicted as Russia. Alam po natin yung Russia, naghahanda lang. Diba? Kasi dati Soviet Union siya eh. Ibig sabihin malaking-malaki siya tapos biglang lumingit pero naghahanda ng kanyang revenge to take the world back. Okay? At ito po yung mga major players. Alam niyo ba kung sino ang
kakampi ng Russia? In ba kayo? Sa world news? Ano bang pinanonood nyo? Kami mahilig kayo manood ng mga, tawag yan yung mga current events. Okay? Yun po yung Iran. Kaya maraming Muslim extremists na nakapasok sa Syria. Ganon ka-complicated. So, bakit nagpasokan yung mga yan, In the guise of UN peace something, ganyan, Maraming mga ginagawa sila para ma-infiltrate. They are positioning until they have the world in their hands. At pagka nagkindatan yung mga yan, ibig sabihin nagbigay ng signal that we're ready, we're in position, mabilis lang po gawin yung war. Mabilis lang mag-spark yung war sa ating kapanahunan. Okay? At alam natin sa panahon na ito, madali yan kasi wala po ang Holy Spirit. Okay? Wala pong mga taong magdadalawang isip pumatay. Sa kanila ang buhay ay walang halaga. To this, most of the people that will be left behind, ang buhay ay walang halaga sa kanila. They can just kill their own mother. Sabi ganun sa Bible, lulutuin ang sarili nilang anak. Grabe, totoo ba yan? Totoo yun kasi nasa Bible yun di ba? Sa sobrang darating na paghihirap. Of course, after the war, ano po ang kasunod niyan? Sabihin na devastate, na deprive ang ating mga lupa, at alam naman natin ang ating mga lupa pinanggagalingan ng ating pagkain. Kaya nga po ang problema doon sa malaking lupa sa Ethiopia, sa Somalia, yung may 2011, I saw 260,000 died of famine and counting. At nagbibilang pa sila. Bakit? May pagkain ng mundo, hindi madala doon kasi may civil war. Hindi makapasok yung mga magdadala ng pagkain. That's one of the problems of war. Pangalawa, walang makapagtanim. Ibig sabihin, dun sa lugar nila, hindi ka makapagtanim because the land is no longer fertile. Merong sabog dito, may sabog doon. At nakita ko doon sa isang picture, they were trying to get water. Pero putik ang nakukuha nila. So talagang maghihintay sila ng tubig galing sa labas. Minsan yung pagkain, pwedeng wala Pero yung tubig, pag nawala, mabilis lang ma-dehydrate ang tao. Ang kanilang unang kakamatay ay dehydration. Okay? So from the red horse comes the third horse. And it's called the black horse. At ang kanyang rider, sabi sa Revelation chapter 6, verse 5 to 6, when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hands. So, meron po siyang hawak na timbangan, yung old na timbangan, pero ibig sabihin po nito, hindi balanse ang mundo. Okay? In verse 6, it says, "Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day's wages, and 6 pounds of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine." So meron po dito tungkol sa pagkain. Ang sabi po dito, kailangan mo ng isang buong araw na sweldo para po sa isang kilong wheat sa Tagalog, trigo, okay, yung ginagawang flour. So sabihin na natin 2 kilong bigas. Ang iyong sweldo daw na 480 ay 2 kilong bigas lang ang iyong mabibili. Because things are scarce. Kasi walang production, di ba? So alam natin yung law of demand at saka yung produce. Pag kulang ang produce, maraming demand, mahal ang ating mga bilihin. At sabi nga, kung pambili, okay pa rin matyatsyaga mo pa rin, yung wala kang mabili.
yung wala kang mabili. Mas mahirap yun. Okay? Kaya po, this black horse symbolizes a famine that is coming because of the war. Meron po tayong tag-utom. And this will leave many people dead. Sapagkat isang araw lang hindi ka uminom ba? Dehydrated ka na yan. And the last horse is the pale horse. Revelation chapter 6, verse 7 to 8. When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, "Come." I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth, killed by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. So ito pong pale horse is actually colored yellowish green. Ito daw ang itsura ng isang taong nararaten na, malapit na mamatay. Kaya it signifies death. Okay? Sabi po dito, there would be 1/4 of the world population that will die. So either by famine alone or what we call, ano yung mga viruses. Hello? Mga viruses, Ebola, Hezbollah, hindi tao yung Hezbollah. Hindi sila nakasakay si Krista. No? Ebola is the virus, pero nagkakaroon siya ng iba-ibang strain. And the doctors are finding out, nag-iiba-iba ang tinatawag na strain nito at hindi na kayang gamutin ng mga known antibiotics. They were trying to discover more antibiotics para ito ay gamutin. Yung dating SARS, MERS-CoV na ngayon, no? Upgrade pala si Ate MERS. Middle East Respiratory Syndrome, at marami pang iba na probably lalabas. And even the prophets of God were saying there will be diseases na parang unknown sa atin, no? Hindi may paliwanag ng tao saan nagmula, pero ito ay lalabas sa mga tao. This would kill 1/3 or 1/4 of the world population. Ito po ay nangyari na in 1347. Noong time, ibig sabihin sa then known world, doon sa Europe, at that time, ay may dumating po na isang barko. At ang barko pala nito, naglulan ng mga patay, mga namatay doon sa virus na yon. At sila ay magdadak doon sa Europe. Nung malaman po ng mga authorities, dapat ay hindi nila ito papapasukin, but it's too late. The virus already infiltrated. Alam naman natin, pwedeng airborne ang mga virus at bacteria. So, dito po ay may namatay na 20 million at that time. So, hindi po natin alam ang mga tinatawag na biological gustong kumita at mag-blackmail ng mga government. Sabi na pag di nyo kami binigyan ng ganitong pera, we would release this biological warfare to your country. So marami pong sa science fiction, yung kapanahunan namin ay nagsasalitang kotse, tumatakbo mag-isa, Knight Rider. Pero ngayon, totoo na po yun, di ba? Totoo na yung voice-activated car. Sabihin mo sa car mo, get me here. At alam na, may GPS di ba? Hindi na kailangan kung saan siya pupunta. Yung intelligent ng car na to, alam niyang puntahan, nasan yung tumatawag sa kanya. Hello? Noong panahon namin, parang imposible, pero ngayon, very near possible. At alam po natin na marami pang hindi commercially available. Alam niyo po yun, ang ating cellphone ay gamit ng military before. It was brought to commercial use. Hello? Di ba si 007? Yung mga dito niya? Di ba? Tinatawagan niya yung kanyang bossing nandito, di ba? Sa mga ano-anong gamit niya, sa pen, sa watch. Eh, meron na po tayong mga cellphone sa watch, I think, 5 to 10 years ago. Kasi meron pong naligaw dito sa church,
sinasangla kay pastor ang relos na yon. Bago, ano ba yung lumabas yung uso ngayon? Anong brand yun? Samsung ba yung lumabas ngayon? Pero 10 years ago, may lumabas, hindi ko alam kung anong brand yun. Totoo po, nakita ko, nahawakan ko yung relos na yon. So, bihira lang ang meron nun. Pero ngayon, naka-advertise na, di ba? Yun po sinasabi ko na maraming technology ang hindi pa commercially available, pero in use ng mga tinatawag na intelligence. Kaya mahal ko ang intelligence fund. Kasi dinidevelop yun at konti lang ang may gamit. So, the black horse or the pale horse po ay maraming mamamatay. Okay? At kaya masabi doon, kasunod niya ang Hades. Ang Hades ay ang pinaglalagyan ng mga taong namatay. Iba pa po ito sa hell. Hades, pwede dyan pumunta whether believer or not. Pero pag ikaw po ay hindi na nananampalataya, ikaw ay pupunta sa hell o Gehenna. So yan po yung mga words na dapat natin maintindihan. So there will be 1/4 of people that will be dead by that time. Nakakalungkot po ba? Nakaka-dishearten ba? Pero alam niyo po, hindi iyon ang purpose ng Revelations. Hindi ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi ito pinasulat ng Panginoon para malungkot kayo. Sabi ganun, this is to comfort, to inspire, and to challenge. Bakit po comfort? Sabi ng Panginoon ko, hindi yan para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi para sa iyo. Sabihin mo sa kanya, para wag siya umalis na luhaan sa hapon na ito. Hindi para sa kanya ang pestilence na binanggit natin. Amen? Sapagkat ano ang plano ng Panginoon ay i-rapture ka. Sabihin mo sa kanya, gusto ni Lord, i-rapture ka. At ang rapture ay para sa mga taong nagbigay ng buhay nila sa Diyos. Kung one time ng ating buhay, tayo ay nag-pray, sinabi natin, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Mula sa araw na ito, mamumuhay ako na sumusunod sa iyo, sa iyong salita, mamumuhay ako ayon sa katuwiran mo. Then, we have the Spirit in our heart. At pagdating ng Panginoon sa alapaap, kukunin niya tayo. Hindi natin ito mararanasan. Amen? That's the comfort that the Revelation brings. Ang pangalawang comfort ay kahit nangyayari ito, sabi ganun, there will be some people that will be able to come out from this situation. Napakahirap ng sitwasyon na to, pero meron. Kaya lang, tawag sa kanilang martir. Ano ibig sabihin? Pinili nilang mamatay para sa ating Panginoon. Pinili nilang mamatay, hugutan ng ulo kaysa kumain ng masarap. Kasi doon sa deception, sabihin mo, ito ang pagkain, ganito kumain kayo, di ba? But because you know, maaaring yung mga taong yun ay mga nasira natin, pero hindi sila agad tumanggap sa Panginoon. At pag wala na tayo, sabi nila, teka, baka nga totoo yung sinabi ni ni Gigi, siguro yun, no? At they will begin to repent. Sila ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Then, the Lord is gracious. Kaya lang, malaki ang kapalit. Diba? It will cost their very life. Pero, kung mamatay man sila para sa Panginoon, they will live for Christ. Amen? That is the comfort. So, kung ngayon, ang ating mga kaibigan na inaaya, hindi pa rin pumupunta, tsaga-tsaga lang. Amen? Dahil tayo ay nagtatanim. Inihahanda natin sila. Inihahanda natin ang ating sarili. Inahanda natin sila para sa pagbabalik ng ating Panginoon at para sa mga pangyayaring kagaya nito. Praise God! Because hindi nabubunawi ng Panginoon muli ang lupa sa pamamagitan ng pagbaha. Kaya pag nahuundoy tayo, di ba? At least we know the promise of God. At ito po yung ginawa ni Noah nung time niya. Alam niyo po, 120 years siya nangaral. 120 years ka na ba nag-share? Hello? Wala pa, di ba? Kasi wala pang 120 dito.
Noah po hindi napagod. Araw-araw, lumalabas siya, gumagawa siya sa arko, ang pahinga niya, lumabas at sabihin, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan kasi babaha. Sabi ng mga tao, wala kang ulan dito, baha pa. At pinangangaral ito ni Noah na hindi pa rin siya nakakita ng baha. Hello? Maaaring tayo pinangangaral natin ng heaven, but has anyone seen heaven? Di ba ganyan sabi ng pilosopo minsan sa atin? Eh, heaven ka ng heaven, nakita mo na ba yun? Nakapunta ka na ba? Anong sagot natin? Hindi pa, but we are sure there is heaven. Amen? Because I can see my God working in my life. The things that He has told me is true, and I know the other things that He's telling me about heaven or about hell is also true. Amen? At sabi nga mas safe dito. Di ba tayo gusto natin yung safe parate? Safe answer, no? Konting risk. Ito ang totoong safe. Kung hindi man magkaroon ng ganito, di wala. Okay lang. Pero paano pag meron nga talagang heaven and hell? Saan ka safe? Safe ka pag tinanggap mo ang ating Panginoon. Amen? May oras pa naman ako No one knows the time. When the people during Noah's time were drinking, they were married, they were being given to marriage, nagsasaya sila. Sabi na, naman baha-baha sinasabi ni Noah, nag-iimahinasyon parating may tama Araw-araw na lang yan ang sinasabi Ewan ko ano nakain yan. Suddenly, it began to rain. And the rain becomes harder and harder. Palakas ng palakas ng palakas. Hanggang umabot sa arko. And it was too late for people to go. Only people who believe. At ang mga taong yun ay kanyang mga mahal sa buhay. Kanyang asawa, kanyang mga anak, at ang kanyang mga manugang. Ang pumunta doon. Sino kaya ang kasama mo kung sakaling dumating ang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon? Kaya po ginagawa natin ang lahat ng paraan. Kung tayo natanggap na hindi tayo complacent, okay na ako, bayaan mo sila. Gusto nila magsaya Hindi po kasi hindi ganun ang puso ng ating Panginoon. God wants all men to be saved. So when people say, asa na ba yung Diyos na yan? Babalik ba talaga? Ang tagal naman. Mula nung BC, mula nung before Christ, nangangako na yan na babalik. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi gano'n ng Peter, it is because He is patient with those who have not yet believed. Binibigyan pa sila ng oras at panahon. At tayo rin naman, kung tayo ay tinanggap na natin yung offer ng Panginoon, ay maging matyaga, maging pasensyoso, para patuloy na sabihin sa mga tao at ihanda sila for the coming of the Lord, for the coming of the day of the Lord. Sapagkat ito po ay totoo. Hindi po ito basta kwento-kwento lang. Parang cartoons ha? Hindi po. Ito ay totoong mangyayari. At totoong mararanasan sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. In the book Hungry Planet by George Borgstrom, patay na po siya. Pero ang sabi niya po dito, isang truth na makikita natin, sabi niya, alam niyo po ba, pag may catastrophe nangyari, ano ibig sabihin ng catastrophe? It could be natural. Ibig sabihin, alam po natin dito sa ating paligid, nung nagsimula ang Haiti, alam niyo ba yun? Sumatra, yung puputok yung mga bulkan, pagkatapos nagkakaroon tsunami, Japan. Alam niyo po ba ilang beses sinabi ng propeta para sa Pilipinas na humingi ng tawad sa Diyos? Kasi po kasama tayo sa ring of fire At parati pinapaalala kayo lang, bumalik tayo sa Panginoon. Kaya po nag-aayuno ang nagpa-fasting ng Christian Church when this was heard, para po hindi pumutok ang ating mga bulkan. Ngayon, ano pa ba yun? Kanlahon. Alam na natin na nangyari nung Pinatubo, di ba? At marami po tayo sa Pilipinas na natutulog na bulkan. Hindi patay, natutulog na bulkan. At
dito po sa tinatawag na Ring of Fire hanggang Hawaii. Pabalik na ganon. Lahat yan, pag nagsabog ang isa, gagalaw yung mga plates dyan at madadamay po yung mga kasunod niya. Kasama niya doon sa ring. Catastrophe. At pag may nangyari kung ganito at nagkaroon ng problema sa mga agricultural lands, alam niyo po ba, pag nag-stop production, there is only 1 year away from not having anything to eat. Isang taon lang ang world supply would be available. Probably, sabi nila, sa mga bansa kagaya ng United States, kasi rich, matindi rin ang agricultural land ng United States, di ba? At matindi ang kanilang pag-iimbak. Aabot naman sila ng 2 taon. Pero alam natin sa ating kapanahunan, napakabilis ng 1 taon. Napakabilis ng 2 taon. Amen? And this will surely happen. Sabi ko nga po, Revelation is not written para takutin tayo. It was give us a warning. It will give us comfort. It should inspire us with the truth that the God who called you, the God in whom you believe in, is the one who holds the future. Amen? Hawak-hawak niya. He is in full control of everything. So kung mananampalataya tayo sa Kanya, pangahawakan natin ang promise niya, manghihingi tayo ng direction sa Kanya, hindi tayo makukot unaware. Hindi tayo magugulantang at hindi tayo, anong tawag nito? Hindi tayo magmamakto. Sabi natin, Lord, ba't di mo naman sinabi? Ang sabi ng salita ng Panginoon, pag tinawag tayong friend ni Jesus, He will tell us secret things that other people do not know. Amen? Baka sabihin niya, maganda-handa ka na, malapit sa talaga. Kaya po mga kapatid, dito mismo sa church na to, God has used some of these young people to tell us that the Lord is coming very, very soon. And I want you to stand up as you think about these things. Sinabi ko ito sa salita ng Panginoon, sinabi kung ano ang mangyayari. And again, last year and this year, the Lord kept on reminding us na darating po talaga siya. And it is very, very soon. How soon? It is the Lord that will determine. Pero talagang dapat tayo maghanda. Pag tayo ay tumataya, kung kayo ay tumataya sa mga basketball, di ba yung pagka pustahan, tawag gano'n. Dapat pumusta ka doon sa panalo. Diba? Walang pumupusta sa tao. And I tell you, kay Lord palaging panalo. Ito ang choice na hindi mo i-regret, hindi mo pagsisisihan. At any point of time, kahit anong oras, kahit anong panahon, the Lord will be with you. Tayo po'y pumikit, and let us meditate and think about our future. Kung sakaling habang nakapikit tayo, darating na ang Panginoon. Will He take you with Him? Hindi ka ba maiiwan? Bago ka umalis sa lugar na ito, ito isang tanong na dapat masagot mo ng yes. At ang pagsagot mo ng yes ay tunay lang may kasiguruduhan, because you have accepted the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. And you have decided to live for Him and to die for Him. Kung hindi pa ito ang iyong sagot, if your answer is not a positive yes, now is the time. Today is the day of salvation. The Word of God says, do not harden your heart. Walang nananakot sa iyo. We're just telling you the plain truth. For it is our greatest hope. Ito ang pinaka
mayroon kami. Masaya kami, excited, kumikilos, gumagawa, maawit, sumasayaw para sa Panginoon kasi babalik siya at babalikan niya kami sapagkat may inihanda siyang mansyon. You can be excited every day if you have received Him. Kung hindi pa, now is the time. Today is the hour. At binibigyan kita ng pagkakataon pumunta sa harapan to signify your intention to give your life to Jesus from this day forward. Yung sabi sa kanta kanina, forgetting what lies behind. Ano man ang iyong nakaraan, kalimutan mo na ito. Sapagkat ang Diyos handa itong kalimutan. If you will come and repent from living your life apart from Him. Ang ating mga leaders will be there to pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay patuloy na pumikit. Magpasalamat tayo sa Panginoon kung tinanggap na natin siya. Patuloy tayong humingi ng kalakasan, makapagpatuloy at maging tapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Para sa mga nasa harapan, ilagay niyo ang inyong mga kamay sa inyong puso, ang inyong kanang kamay sa inyong puso. At sabihin natin ito, Panginoong Yesus, salamat sa dakilang pag-asa na aming narinig sa hapong ito. Ang pag-asa na may magandang plano ka sa aming buhay at may maganda kang pagdadalhan sa amin. Isang mansyon sa langit sa oras na kami nalisin mo dito sa lupa. Kaya nga, humihingi ako ng kapatawaran sa aking pamumuhay na hindi ka kasama, na sumusuway sa iyo at sumusuway sa mga otoridad na inilagay mo sa aking buhay. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sapagkat tinatanggap mo ako bilang iyong anak. Salamat dahil alam kong kagaya ng isang mabuting ama, maaasahan ka sa lahat ng panahon. Matibay kang sandigan at sandalan